Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pagbili ng bansang Australia ng mga missiles mula sa Amerika bilang paghahanda umano laban sa posibleng gulo na sumiklab sa West Philippine Sea. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Nitong nakaraang araw lamang ay kinumpirma ng Australian government na bibili ito ng nasa 200 Tomahawk cruise missile mula sa United States na nagkakahalaga lang naman ng tumataginting na 1.3 billion Australian dollar o 850 million US dollar. Pinaniniwalaan din na ito na ang pinaka-powerful at technologically advanced weapon na nabili ng bansang Australia. Ang missile system na ito ay ilalagay sa Hobart-class destroyers ng Royal Australian Navy at nakadesenyo na patamaan ang malalayong land target hanggang sa distansyang 1,500 km. Kapag natuloy ito, ay pangatlo pa lang ang bansang Australia sa mga bansang gumagamit ng Tomahawk missile kasunod ng United States of America at United Kingdom. Kasunod nito ay kinumpirma rin ng Australian government na bibili ito ng 60 advanced anti-radiation guided missile extended range missiles mula pa rin sa Amerika na nagkakahalaga naman ng 431 million Australian dollar o 290 million US dollar. Gagamitin naman ito upang pabagsakin ang mga radars at air defense system ng kalaban. Ito ay kakabit sa mga multi-role fighters ng Royal Australian Air Force tulad ng F-35A Lightning II, FA-18 Hornet at EF-18G Growler. Dagdag pa dito ay ang pagbili ng Australian Defence Department ng Spike Long Range 2 anti-tank missile mula sa Rafael Australia na nagkakahalaga naman ng 50 million Australian dollar o 32 million US dollar. Ayon naman sa Max Defense Philippines na ang ginagawang ito ng Australia ay posibleng paghahanda na laban sa posibleng gulo na mangyari sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng Western Pacific region. Medyo nakakabahala ito sapagkat todo ang pagdikit ngayon ng bansang Australia sa Pilipinas at nakikipag-alyansa pa ito sa Pinas upang kontrahin ang bansang China sa mga agresibong galaw nito sa West Philippine Sea. At tulad ng inaasahan, kapag sumiklab ang gulo sa pagitan ng China at Australia at China at Amerika, ay malamang sa malamang damay ang Pinas. Ikaw, ano ang masasabi mo sa video natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.